So, eto guys, mga pag-usapan natin ngayon. Napansin nyo ba kahapon, mga kababayan, etong si Cayetano ay bumigay na sa angas or sa angas ni Senator Rapi Tulfo. Takot na mariltok ang magkapatid. Matapos po mga kababayan na magsalita itong si Senator Rapi Tulfo nung nakaraang mga linggo at nagkasagutan po sila nitong si Senador Pia Cayetano dahil nga po ibinalita ni Senator Rapi Tulfo, mga kababayan, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapangsyon or hanggang nung kasalukuyan na siya po ay nagsalita ay hindi pa rin po nagpapangsyon ang mga committee dahil sinasabotahe di umano nitong si Alan Peter Cayetano ang kanyang mga minority member. Hindi po sila sumasali, hindi po niya inilalagay yung kanyang mga member para mabuo ang mga komite dahil po mga kababayan, marami po ang kumbaga naliligaw sa usapin na to. Marami ang nagtatanong, bakit ba puro na lang impeachment ang pinag-uusapan? Bakit hindi natin matuloy-tuloy or bakit ayaw nila na ituloy ang investigasyon sa flood control? Ang sagot, mga kababayan, dahil po kay Alan Peter Cayetano. Anong ginawa niya? Sinasabotahe niya yung mga komite para hindi po makapag-start, hindi po magawa ang investigasyon. Mga kababayan, subalit kahapon, mukhang nagbago ang ihip ng hangin. Itong si Cayetano, mga kababayan, ay nagpailalim na po, nakipag-coordinate, nakipag-communicate na, mga kababayan, dito po sa majority. At nilagyan na po, inukupuhan na ang mga nasabing kakulangan sa bawat komite. So therefore, mga kababayan, tinamaan sila. Therefore, mga kababayan, hindi makatingin itong si Alan Peter Cayetano kay Tulfo at kay Ping Lacson. Mga kababayan, nag-submit na lang siya ng mga pangalan ng mga komite para mabuo itong mga ito at magsimula na po ang investigasyon. Kaya lang, syempre, sa pag-submit ng mga pangalan ng kanyang mga miyembro ng minority, mukhang mga kababayan, malalagot na naman itong si Alan Peter Cayetano. Distinguished Minority Floor Leader for the election of members of the minority to certain committees. We recognize our distinguished minority leader, Senator Alan Cayetano. Thank you, Mr. President. Magandang hapon. Mr. President, I'll not mention the reasons, but just for the record, I approached you earlier, approached the majority leader. There are some real issues, and I think all of us do want to work together to speed up the work, given not only the climate, but the number of problems affecting the country. People are looking at the Senate, and the minority, of course, joins the majority. In fact, we're willing to up our load in terms of committees, but of course, it's your call. So with that, Mr. President, may I read and then maybe per committee or have an omnibus motion at the end, with your permission, Mr. President? Yes, we can do that. And thank you, Minority Leader, for the initiative to complete the members of our committees. And like you said, we had a conversation earlier on the various issues that will make the workload more efficient. Maraming And the salamat. issues I mentioned would affect actually this, but since some of the issues have to be discussed further, we can proceed with this. So, Mr. President, maraming salamat. Government, Corporation, and Public Enterprise, 11 members, 5 for the minority. So Senator Camille Villar for the chairperson, Senator Marcos as deputy, Senator Alan Cayetano as vice chair, ex officio, Senator Villar Mark, Senator Go, and Senator Legarda. Is there any objection? Hearing none, the members are duly elected. Thank you. For Public Information and Mass Media, 13 members, 6 for the minority. Padilla Robin Hood C is the chairperson. Marcos Maria Imelda Josefa Aimee R. Marcos as the Deputy Minority Leader. Estrada Jinggoy as Vice Chair. Go Christopher Bong Go, Villar Mark, and Legarda Loren, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the members are duly elected. For Sustainable Development Goals, Innovation, and Future Thinking, Chairperson Senator Pia Cayetano, Villar Camille as Vice Chairperson, Padilla Robin Hood, and Legarda Loren, so 4 for the minority. Is there any objection? Hearing none, members are duly elected. For Tourism, Marcoleta Prudante as chairperson, ex officio member Aimee Marcos, vice chair Camille Villar, Legarda Loren, Go Christopher Lawrence, Villar Mark, and Padilla Robin Hood. So 7 out of 15 for the Committee on Tourism, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, members are duly elected.
Mr. President, for basic education, recognizing the chairman, Chairman Bam Aquino. For the minority, Senator Aimee, Senator Legarda, Senator Pia Cayetano, Senator Bongo, Senator Mark Villar, Senator Padilla, and Senator Villar Camille. Is there any objection? Hearing none, members are duly elected. For the record, that's 7 out of 15. For higher education, Mr. President, and technical education chaired by the former TESDA Secretary Joel Villanueva, Marcos Aimee, Go, Bongo, Senator Legarda, Senator Mark Villar, Senator Padilla, Senator De La Rosa, Senator Marcoleta. So 7 out of 15. Is there any objection? Hearing none, members are duly elected. For the Committee on Labor, Chairperson Joel Villanueva, Marcos Aimee, Go, Christopher Lawrence, Villar Mark, Padilla Robin Hood, Legarda Loren, De La Rosa, and Estrada Jinggoy. So that's 7 out of 15. Is there any objection? Hearing none, members are duly elected. Sir President, for migrant workers, chaired by Senator Raffy Tulfo, Marcos Aimee, Go, Bongo, Villar Mark, Padilla, Robin Hood, De La Rosa, Camille Villar, and Marcoleta Rodante for 7 out of 15 members. Is there any objection? Hearing none, members duly elected. For the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Senator Lacson, Marcos Aimee, Christopher Bongo, De La Rosa, Ronald, as requesting as vice chairperson both Senator Go and Senator De La Rosa, requesting. No? Padilla, Robin Hood, Legarda, Loren, so that's 5 out of 11 Is members. there any objection? Hearing none, members are duly elected. 1 second lang. Sir. Okay, so sa mga nagtatanong bakit ang daming committee ng minority? Actually, mga kababayan, narinig nyo lang kasi yung mga pangalan ng minority. Pero ang katotohanan niyan, every committee, meron pong halos kalahating majority, kalahating minority. Lahat halos, mga kababayan. 'Di ba? Pero priority po ang majority sa mga committee. Ngayon, ang tanong, pwede naman palang gawin. Pwede naman pala, mga kababayan, na mag-submit sila ng mga pangalan, no? Na hindi na kailangan patagalin pa. Bakit kailangan pa na pabalik-balikin itong si yung secretary, nitong si Raffy Tulfo, mga kababayan, para pumunta sa opisina nitong si Alan Peter Cayetano, kayang-kaya naman pala isubmit kagad yung pangalan. Ano ba talaga ang motibo dati? At bakit nasaktan itong si Pia Cayetano, mga kababayan? Ngayon, nung nagsalita itong si Raffy Tulfo na sinabihan sila sino ba talaga nagdadrama dito? 'Di ba? Ngayon di na sila makapalag. Mga kababayan, ilang araw lang nag-submit na kagad ng pangalan. Ibinigay na para makumpleto po yung mga committee members. Yan lang naman kasi. Tandaan po natin ang dahilan po kaya walang nangyayaring mga hearing dahil hindi po kumpleto ang members. Kapag hindi po kumpleto ang members, bawal po mag-convene. Bawal po mag-start, mga kababayan, ng kahit anong pagdinig po sa Senado. Yan po ang katotohanan. Dahil kapag nag-start sila, 'di ba? Kapag nag-start po sila ng mga pagdinig na hindi po kumpleto, ay pwede silang ma-flag. Kung natatandaan ninyo, yung Blue Ribbon Committee na hawak ni Marcoleta, na kahit napalitan na po ang liderato nitong si Alan Peter Cayetano, nagkandak pa rin sila. Hindi po kumpleto ang kanilang mga members nun. 'Di ba? Hindi po kumpleto. Pero nagsagawa sila. Sa bagay, yung ginawa naman nila Marcoleta, nila Alan Peter Cayetano, mga kababayan, ay kumbaga hindi naman na itinuturing na talaga na committee yun Dahil wala na po silang power nung time na yon. 'Di ba? Pinagbigyan lang talaga itong kapritsyo ng mga lukulukong to. Pero napansin nyo, itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, si Lacson di nakikinig sa kanya. 'Di ba? Deadma lang si Lacson sa kanya. Hindi siya, mga kababayan, hindi rin tumitingin. Itong si Alan Peter Cayetano, hindi na sila ngayon makapalag. Kaliwat kanan na yung kalaban nila 'Di ba? Itong yung magkapatid na Tulfo, hindi nila kaya. Si Lacson, hindi nila kaya. Kasi itong si Lacson, itong si yung magkapatid na Tulfo, mga kababayan, hindi na pumapayag na manaig
na tapak-tapakan sila nitong mga abogado na to. Dahil ang lagi nilang pinagmamalaki, sila ay abogado, mahirap makipagdebate, mahirap makipagtalo sa mga non-lawyers. 'Di ba? Oh, nakita naman natin mga kababayan, hindi naman kailangan ng abogado diyan kung tutuusin eh. Oh, sa pagsubmit ng pangalan ng mga minority members para mag-convene mabuo yung mga committees. Hindi naman kailangan ng abogado dun eh. Kaya nga sabi ni Rapi Tulfo, sino ba nagdadrama dito? Wala akong record ng pagdadrama dito simula't sa pool na umupo ako. Manalamin muna kayo bago kayo magsalita. Oh. Ano nangyari kay Petra ang dugyot? Problemado, guys. Na problema ng husto, kaya ganyan si Alan Peter Cayetano. Nagtina na nga lang yan eh. Pero ang totoo, puti-puti na yan. 'Di ba? Dahil sa problema. Hindi, ano yan, tawag dito, ano rin yan eh, sabi ng iba sa akin, style lang yan pre. Para magmukhang lalaking lalaki. 'Di ba? Para hindi paghinalaan. Saan mo naman nakakuha yung issue na yan? Eh? Sabi ni Pebbles, tarantado. Sabi ko gano'n. Eh, di ba tinatawag nga nilang Petra? Sino ba si Petra? Eh, di bakla, di ba? Oo, pero sabi kong gano'n, paano natin mapapatunayan yan? Tingnan mo na lang yung galaw. Nako, sabi kong gano'n. Hayaan na natin yan, yung mga eksena na ganyan, hayaan na natin yung mga chismis na ganyan. Basta sa akin lang, mga kababayan, ang gusto ko talaga makita, etong si Alan Peter Cayetano ay makulong. No? Marami ng mga kaso itong mga nakabinbin eh. Yung obstruction of justice. Oh, etong kaso niya, mga kababayan, dito sa Taguig. Ang dami pala niyan. Matagal, lalong-lalo na yung reclamation. Diyos ko. Talagang pinatakbo niya, mga kababayan, binaniobra niya. Yung kita dyan, silang magkapatid. At pati yung asawa raw di umano nito. Di bagay may mustache kay Petra. Sa akin bagay. Ipako for Goteza, 150 million, ano para bawiin ang mga totoong sinabi ko? Bakit paniniwalaan, di ba? Ano to? Hindi ko magets. Hindi alam ni Petra kung paano nila itatago yung 11.4 billion nilang magkapatid na kawatan. Kaya mga kababayan, nag-submit na lang sila. No? At may usap-usapan pa ngayon, mamaya natin sa susunod na vlog. Pag-usapan natin yung nangyayari dito na ano daw, may nangungumbinsi, no? Para magkaroon ng 16 votes. Pero mamaya na yan, mga kababayan. Ito lang yung gusto kong ipakita sa inyo na bumigay na si Alan Peter Cayetano. Siguro, mga kababayan, ayaw na nila na dagdagan yung kanilang problema. Na ngayon na-realize na siguro nila na hindi nila kaya yung majority. Dahil pumapalag lahat sa kanila eh. Hindi kagaya dati mga kababayan na kapag nagsalita na itong mga to, no, sa kanila na halos lahat yung floor. Na kapag nagsalita sila, sila na lagi yung bida. Diba? Oh. Wala na. Tapos na ang ano ninyo, tapos na ang paghahari ninyo sa Senado. Oh. Huwag ka mag-alala, sa susunod magkikita na rin kayo ni Marcoleta, 'di ba? O pag-usapan naman natin mga kababayan, yung isa pang nawawala sa Senado. Yan. Etong si Senator Loren Legarda, tuluyan na pong nagkasakit.